Pakisabi na lang kay Senator na dinampot si Edgardo. Kanina may kausap siya. Hindi ko alam kung sino pero importanteng tao. May problema tayo. Si Edgardo, mukhang may importanteng tao na kumuha sa kanya. Sa mga kutob ko dito. Baka magsalita na siya. Matagal na siyang miyembro at leader ng grupo. Sino? Ang ahas na si William Romero. Opisyal kong inihahayag sa inyong lahat ang kandidatura ko bilang presidente ng bansang ito. At itutuloy ko ang sinimulan ko sa Isla Alacdan. Si Black Rider ang nagbabagsak sa Golden Scorpion. Siya si Elias. Si Elias Guerrero. Sabi ko na nga ba, wala akong tiwala sa senador na yan eh. Ginamit lang yung isa alakdan para sa personal niyang motibo. Nagpapakitang gilas para sumikat. Nagtatapang-tapangan para mapanloko. Ba't di kaya magsalita? Nabubulagan ng mga tao eh. Hindi naman tama na kinukuha ni Senator William ang lahat ng papuri na dapat ay sa'yo. Huwag na kayong makipag-usap kay Edgardo Magallanes. Isa siyang most wanted kriminal ng bansa. Wala siyang masasabi sa inyo kung hindi bawang kasinungalingan na lang. Nasa kulungan na si Edgardo Magallanes, pero parang kinakabahan ka pa rin, ha, Senator? Ang importante sa akin ngayon ay marinig ang lahat ng panig. Binabawi ko na ang pangako kong i-endorso ka bilang presidente. Anong update dun sa pinapahanap ko? Nakuha niyo na ba yung address? Yes, Madam President. Nahanap na po. As a matter of fact, na-trace po ng ground personnel natin kung saan sila lumikas pagtapos silang mapalaya sa Malanga. Good. Puntahan na natin si Elias Guerrero. Madam President, bilang Chief of Security, hindi ko po nire-recommend na gawin niyo po ito. Masyado pong delikado. Alam ko. Pero ginagawa ko ito para sa seguridad ng ating bansa. May mga kalaban tayo na hindi natin alam. Pero Madam President, That is an order. Kaya gawin mo. And this is confidential. Dapat walang makaalam kung saan ako pupunta at kung sino ang kakausapin ko. Maliwanag? yes, Madam President. Pero, as Chief of Security nyo, kailangan pa rin po namin kayong protektahan. At ito po ang recommendation ko. Huwag po natin gamitin ang presidential car. Gumamit po tayo ng unmarked vehicle para walang makakaalam saan po tayo pupunta. Naka-ready na rin po ang ilang mga tauhan ko para samahan kayo at i-secure kayo. At sasamahan ko po kayo mismo. Lagi po ako nasa tabi nyo para makasiguro na ligtas kayo. Lalong-lalo na pa kayo, Madam President. Salamat. And please, inform the Vice President. Isasama ko siya. Yes, Madam President. Hindi ito karaniwang ginagawa ng isang presidente.
ikaw pa mismo ang nagpakumbaba para kausapin ang isang sibilyan. Dahil hindi rin ito karaniwang sitwasyon. Gusto kong malaman ang katotohanan. Para malaman ko kung anong dapat kong gawin. At nang maprotektahan ko ang kapakanan ng karamihan. At kung sino ang dapat kong pagtitiwalaan. Para sa ating lahat ito. Ibinoto ako ng tao para paglingkuran sila. Full support po ako sa inyo, Madam President. Noon pa man, bilib na ako sa pamamalakad niyo po bilang isang leader ng bansa. Mr. President, in 20 minutes, nasa location na po tayo. Anak, o dahan-dahan. Sigurado ka bang okay alisin tong arm sling mo? Eh baka naman lumalay ang braso mo imbis ang bumuti, ha? Nay, sabi naman ho ng doktor, wala naman doon bali. Tsaka kinailangan ko lang doon gamitin yan para mas mabilis yung paggaling. Hindi na ba masakit? Hindi na. Napakalayo sa bitukan yun, Nay. Para makabiyahe na ako dito. Pards, may naghahanap sa'yo. Kaya ito pinatawag. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang presidente. Sir, wala po siyang pinagsabihan. Pero urgent. Oo. Hindi mo alam kung nasaan ang presidente? Bilang membro ng security group, imposible hindi mo alam. Trabaho mo yan. Kasama sa trabaho mo ang alamin, ang bawat galaw niya, oras-oras, araw-araw. Magkano pala para sabihin mo ang alam mo? Sir, hindi naman po ako ganyan. Hindi ka bago sa politika. Alam mo ang kalakaran, di ba? Bawat kilos, katumbas pera. Uulitin ko. Nasaan ang presidente?